Okay, magandang araw mga kaibigan. Ito, breaking news. Nagsalita na ang Iglesia ni Cristo tungkol sa pag-aresto kay PRRD at pagdala nila sa The Hague, Netherlands. Okay. News 5 na post 12 minutes ago. Title of the post. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa batas, yun sana ang dapat pairalin. Ito ang iginiit ni Brother Edwin Zabala, tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at paglipat ng kanyang kustodiya sa International Criminal Court. Sa The Hague, Netherlands, si Duterte para harapin ang reklamong crimes against humanity sa ilalim ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Giit ni Zabala, sino mang Pilipino na lumabag sa batas ay dapat litisin sa bansa. Aniya, may kakayahan ang mga hukom sa ating bansa na gampanan ang kanilang tungkulin na ipataw ang hustisya. Kung ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga nito ng kaguluhan, hidwaan, at kawalan hustisya, aniya. Matatandaang nagsagawa ng National Rally for Peace noong January 13 para isulong ang pagkakaisa sa gitna ng tensyon sa politika. Yan po ang post ng News 5 at inilagay nila dito yung exact mensahe ng tagapagsalita. Ito, kung ano ang tama at kung ano ang nasa batas, yan sana ang dapat pairalin. Sino mang Pilipino o mamamayan na may ginawang paglabag sa ating batas, dapat dito litisin sa ating bansa. Gumagana naman ang sistema sa ating bansa. Hindi po natin sinasabing huwag litisin ang dating Pangulo sa mga inaakusa laban sa kanya. Nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasiyahan ang ganitong usapin. Brother Edwin Zabala, spokesperson, Iglesia ni Cristo, March 21, 2025. Okay? So, magbasa lang tayo sandali sa mga comments bago tayo magbigay ng reaksyon. Pimentel Garcia Sam. Paano nga lilitisin dito sa bansa natin sa panahon niya nangyari ang mga krimen? Flex Sky, binababoy na nila ang batas. Ginawang inutil ang justice system ng gobyerno, hindi sinusunod ang batas. Albert Angelo Garin, paano makakasuhan dito sa bansa natin? Walang police report. Dan Madrihelo, wala kasing nasampang kaso dito. Biro mo, libo-libo ang napatay. Tapos, 0 case. Nung libo-libong napatay, 43 lang ang kaso doon sa 43 lang ang kaso doon sa ICC. Libo-libo. Ano ba naman? Ano yan? 19 plus 24 equals libo-libo, 30,000. Yan ang mathematics ninyo. Aristeo, dito sa Pilipinas litisin para magamit ang mga sumusunod. Influensya, wheelchair, neck brace, St. Luke's. Ray Nick, kaya pala may 3 presidente na kung di napawalang sala, halos di naman umusad, karamihan ang kinaso sa kanila. Marcos Sr. Estrada, GMA.
de La Salde Gomez. Tama naman ang sinabi ng iglesia, wala naman silang pinapanigan niyan. Kung susundin talaga ang tama, ang batas, di wala sanang di pagkakaunawaan. So, ang Jele di Maapi, tama naman ang stand ng Iglesia ni Cristo. LG Jelly, paktay na INC versus Ngagba. Nick Marquez, kaya nga dito dapat tapos ayaw paimbestigahan ni ang drug addict at EGK niya. Tadio Lemor, tama, dapat litisin dito. Sana dito sa Pilipinas kasi dito siya nagkasala at dapat din. Sana mga addict at mga drug puser noon hinuli at ikinulong para litisin dito sa Pilipinas. Okay. Jones Alexa, salamat INC. Kawawa kayo, Ngagba admin, sa darating na halalan. Yan na. I'm very sure ito. Ang Iglesia ni Cristo na nagsalita, tama naman. Ako, sang-ayon ako sa paninindigan ng Iglesia, umiiral ang ating investigative, prosecutorial, at saka judicial system. Investigative, yung NBI o mga police, nandiyan naman. Prosecutorial, yung mga fiscal natin, DOJ, nandiyan. Judicial, mga korte natin, umiiral. Kaya nga, sabi ni Soljen Guevara is, functioning ang lahat. Bakit tayo mag-ano sa ICC? Wala nang sakop ang ICC kasi complementary lang ang ICC. Papasok lang ang ICC sa mga bansa na hindi na gumagana ang investigation, prosecution, at justice system. Buhay na buhay ang justice system natin dito. Kanina nga si Ombudsman Martires, nagsampa ng kaso laban sa 7 associate justices ng Court of Appeals. Ayun, ang Korte Suprema, umaaksyon, mabilis. Bakit mo siya dadalhin sa foreign entity? Kaya mabuhay ang Iglesia ni Cristo. Dapat kung ano ang tama, yun ang gawin. Kung ano ang nasa batas, yun ang pairalin. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay. Nakakatulong kayo ng malaki sa ating tribong Talandig dahil ang sweldo natin sa channel na ito ay tinutulong sa Talandig na tribo sa Bukidnon sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng yero at pako para ma-repair ang sira-sira nilang bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Huwag mo na ni ang hero nga ihatag. Ya ba, ipakilig nga dyan dito. Kailan sa tanan Wa pa man ang tagaan. So 150 ni tanan ka hero. Ang gi butang dire, so magbahin-bahin dayon karon kining natipok ng mga tao, kini karon ang magkuha og kada isa ani tag na pulo. Oo, sige ante dayon ko. Among balay nga Bulsot. Ug mo na ni ang mas ngit-ngit na mo na ni ang makita sa ilang atop ni ante. So mo na ni siya ang gitagaan og gero karon. So mo na ni ang ilang balay guba-guba na gyud. Ang ilang hero pod kuan na gyud kaayo mga bulsot na. Mo na ni ang ilang kaimtang wala pod sila isuga. Ngit-ngit kaayo sila. Ante yun sa imong maistorya ante nga karon abot ng imong hero. salamat gyud kaayo sa nagkuan ani, nagmugna aning kuan hinabang namo. Salamat gyud kaayo labi na ang Ginoo nga Oo. nagkuan sa kuan ani. Kay salamat gyud kaayo di gyud batok nga akong pagpasalamat aning kuan. Oo. Kay
di na gyud may matuluan kay naanay sa sin. bay naanay sin. So salamat Oo. gyud kayo. Oo, labi na ante ang nagtabang Oh, ani. labi na sa inyo ha nga Mm. kuan kuan mo sa Ginoo nga mo'y nakakita sa among balay. Mm. Salamat pud kayo sa inyo ha. Mm. O hinaot unta nga Mm. ang inyong lakaw pero minti mo gaubanan sa Ginoo. Oo, ante, salamat. Oo, nagpasalamat si ante sa Ginoo ug sa nagtabang niini. Ug labi na sa nagatan-aw sa video. Dagang salamat sa inyong pagtabang ug ginaot daw nga tagaan tatanan sa Ginoo ug maayong panglawas. And God bless. Salamat. Salamat ante. Salamat kayo.